Okay, for the UID team, the topic now was about the courtesy and politeness. So, prelim midterm is just the institution want you to establish first your values as a person. Kasi hindi mo ma-apply to the institution, people around you, kapag po ang values mo sa sarili mo is very, very poor. As you can see, I'm done with the dishonesty and honesty. That is the measurement, no? Ikaw bilang isang tao, kung gusto mo bang mapanatili na maganda ka sa paningin at karapat-dapat na sa standard ng society, matitempt at matitempt ka bang gumawa ng mga dishonesty na pwede naman natin piliin ang pagiging honest, no? Maaaring hindi tayo perpekto. So may kaugnayan po rin po ito dun po sa courtesy at politeness. Ito naman po ay napapabilang o nasusukat ang pagkatao ng isang estudyante na kagaya mo. No? Paano ka humaharap sa mga naging bahagi ng buhay mo, particular na ang teacher. I'll give you one scenario. Kapag yan, hindi niya nakuha yung gusto niyang grade, pagdating ng bigayan or na-receive niya na yung grade niya, matapos na yung SEM sa'yo, deadma ka na. May ganong bata, no? Walang courtesy, no? Yan ang aking karanasan, no? May mga bata na masyadong mataas ang tingin sa sarili, no? Na maaring ito ay may kakulangan sa pag-unawa, no, kung paano sila pinalaki. Kasi nakadepende yan, no, sa kung paano ka mag-set ng standard ang isang magulang. So kung pinalaki ka ng iyong magulang na dapat lagi kang excellence, no? Yan yung mga sukatan natin ng excellent. Dapat may mga medalyon ka, no? At the end, no? Kapag graduate ka, valedictorian, salutatorian. Pero mind you guys, I have a lot of experience. Cum laude, summa cum laude. Wala silang trabaho. Yes, no? This is not sukatan of your pagkatao. Ang sukatan ng pagkatao mo ay yung values na nasa sayo. Yan po ang magdadala sa inyo sa tagumpay at pagpapanatili, no, pagpapatatag na magiging bahagi mo, no, para magpatuloy ang institusyon natin. Tandaan po natin, tinuturuan po tayo ng ating institusyon na pagpatatagin, no, ang ugaling meron dapat na taglayin. Bagaman hindi tayo perpekto, ay kung maiiwasan, ay dapat maiwasan. So next is, ano pa ba yung mga courtesy? Yung simpleng, kahit pagod ka, di ba? Binabati ka. Meron din mga ganong bata. No? I cannot please everybody. Sabi ko, I cannot compromise my principles in life, my philosophy in life and teaching. It's just because I need to please them. No? Yung ego nila. Hindi ako ganong klase ng teacher. I believe that kung ano yung ginawa mo, yun lang ang karapat-dapat sa'yo. So, it's about the end of the SEM, no matter what, I treasure those students. Na kapag dumating yung araw na nangailangan sila, natatandaan ko sila kasi meron silang courtesy. That was the sample on my part. Marami pang bahagi, marami pang halimbawa na usapin ang courtesy kasi nawawala na. No? If I'm not mistaken, that was the issues of DepEd right now. Wala na pala talagang subject na regarding sa values education. So ito ang institusyon na to ay binuksan ang ganitong klase ng aralin para po kahit papaano, hindi po tayo dapat nakakampante. No? May pagkakataon na nagbabago ang ugali ng isang tao. Dapat ang pagbabago na yon ay tungo sa ikabubuti mo para magkaroon ka ng silbi sa lipunan at ang institusyon, no? Utang na loob mo sa institusyon. Ako lagi ko sinasabi yan. You are lucky enough. Mahal ang tuition sa UE. Ginapang ng tatay ko ang pag-aaral ko. Namumroblema yan para to have cash, no? I don't experience installment kasi ang tatay ko ay masipag. Hindi kailangan ng isang matalino, yan ang natandaan ko sa aking tatay, na nagtrabaho ng mahabang panahon sa gobyerno. Ang kasipagan ng nanay at tatay ko ang naging values ko, na kahit may nararamdaman ako, pumapasok at nagtuturo ako, kahit bayad ako ng gobyerno, dahil masarap ang tulog ng isang taong
may mabuting nagawa sa umaga. At pag natutulog ka, mahimbing ang tulog mo dahil alam mo, nasa pamantayan ka ng tinatawag na values. Okay, next. Ayan yung mga ilan sa courtesy on my side. You have your also mga bata, no, sa lugar nyo na napapansin mo wala ng galang. No? Ate, no? Kahit di mo kapatid, you gonna call ate, I'm gonna call kuya. Kahit bata sa akin at may nakakapatid sila, gusto ko marinig nila na I call them ate, I call them kuya, no? Para mag-manifest, mag-multiply, na kailangan mo, part yun. Yung pagtangi ng mga Pilipino sa ate at kuya, lolo't lola, no? Meron na mga language variation about that, no? Mamala, yan. Ang mga Pilipino ay talagang malikain. Next was politeness. Magkadugtong lagi yan eh. Minsan kasi, ang emosyon, kalaban po natin yan. I'm not a plastic one. I go directly. At to give emphasis to my emotions, alam mo yung intonation ng salita ko. Hindi porket mataas ang boses mo na kapag taas ka na, ay hindi ka na polite. 'Di ba? At hindi rin nangangahulugan na nagiging magalang ka ay nagiging plastic ka na. Those are the problem, no? Ngayon na nakita ko. Halimbawa, sa isang work scenario. Even you guys, kaklase mo, 'di ba? Si kaklase mo, may eksena kayo na kailangan nyo ng magkagrupo as a work ethics, values. Dapat mag-courtesy ka rin kung mukha-edad mo. Dapat maging polite ka rin. Kung leader siya, follower ka lang, maging part ka ng grupo nyo. Kaya kadalasan, during my thesis, during may pananaliksik, nag-aaway-away. Kaya hindi ako nagpapagroup. Kasi alam ko, ang bawat grupo ay may tamad. Lalo ka lang, no? Kaya sabi nila, bakit ang sipag-sipag mo mag-check? Yes! Kasi katwiran ko, tinuturuan mo yung bata na buntot mo, hila mo. Kasi matitempt lang sila na kapag masipag si kagrupo, may masipag ka kay grupo. It's either magbabribe lang yan, maiines lang si masipag, ayoko. At least ngayon, matuto ka na buntot mo, hila mo. No? So, next, saan po yan nangyayari yung politeness? 'Di ba? Minsan ako compromise yung iyong boses. Ako lagi ko sinasabi, it doesn't mean na I give high intonation, high pitch is nothing personal. Hindi nangangahulugan na hindi na ako gumagamit. Yes. You need to emphasize minsan kasi ginigiit din nila na alam mong maargabyado ka. Bali yun. No? So, dito sa UID 3, pinapatatag natin ang values natin. Kasi pag hindi natin napatatag ang values natin by those words, that's honesty, politeness, courtesy, no? Ang simpleng ang pagmamahal, no? Pagbibigay, paglilingkod sa bayan eh. Hindi na, nakakaligtaan na. No? Saan na kayo after? Sa panglabas na kaanyuan. Dito, balikan natin, no? Yung mga values na panahon ko, ay, nakakatawa ka naman, biglang awa. Bakit ano namang pakialam naman namin sa values mo? There's an issue about generation gap. No, I don't think so. It's just because our values is very strictly implemented during our time. And look at the product. No? I'm 1980. Pinanganak ako 1980. 1986 was EDSA Revolution. On that particular age, 6 years old, inaalmusal ko ang balita. Bawal kaming lumabas. Kimchu kami. That's our values eh. Pinalaki ako ng nanay ko na bawal kaming lumabas. Dahil ang society ay traidor. Ganon kami minulat ng aking nanay. Na ang anak mo dapat ang disiplina nag-uumpisa sa tahanan. Pero the thing, in the absence of those kind of values na dapat nag-uumpisa sa magulang. Ang politeness as courtesy, yes! Gamit ng nanay mo, shampoo ng mo, binibili yan ng magulang mo, mag-courtesy ka. Kung binili ni ate yan, mag-courtesy ka. Pakita mo yung pagiging politeness mo kahit nasa bahay ka lang. No? Naka-assign ng paglilinis. It's your turn. Huwag kang magdahilan. Magugas ng pinggan, mapalalaki, mapaba. I have my kuya. That is the issues on us. Tamad ang kuya ko. Pero mahilig siya mag-bribe. 80 years ang gap namin. No? Ginagawa ko kasi bunso ako eh. Battered sister ako ng mga panahon na yon. Pero nabaliktad na. May pagbabago ang tao eh. We have our own differences. But on this institution, pag nasa eskwelahan ka, you have courtesy and politeness.
Kung nakakalimutan mo itong subject na 'to, ang magpapaalala sa'yo at ito po si Biglang Awa na kahit anong dami ng problema, 'no, we have our own problem. Hindi po 'yan solusyon para kung mawala tayo sa values na dapat taglayin ng bawat isa sa inyo. So, ayan po ang topic natin. Meron po akong exercises. Sagutin lamang po. Meron po tayong format. Diyan nyo po mismo ilalapat at sabay po screenshot. Ito po ay makaka-relate po tayo na bagaman hindi po natin sila kamag-anak. Itinuturing po na rin natin silang kamag-anak. Dahil po, minsan in the absence of our guardian, yung kadugo natin, merong kumakalinga at kumakalinga sa iyo. Bilang pagtatapos, ito ang natutunan ko sa aking nanay. Huwag kang matakot mag-invest sa mga batang nakakasalamuha mo. Ibabahagi ko po sa inyo ang isang tagpo na nagkaroon ng matagal na hindi pagkikita sa pagitan ng aking nanay. At mahilig po talaga kaming kumalinga ng mga bata. Isa po itong magkapatid na ito na talagang sumubok, no, sa aming pagtitinginan, to. In short, na kahit malayo pala sila, ay nasa puso nila ang aking nanay, no. At kahit po dahil may mga anong tawag dyan, dahilan para tingnan ka at manatili ang courtesy and politeness sa mga batang nag-invest ka, no? Huwag kang matakot mag-invest. Ang pagbibigay ng galang at courtesy, magmumultiply yan. Tunghayan nyo po, doon nyo po ilalapat ang inyong kasagutan, ang may proper screenshot po, at ang title box po ang laging nauuna. Maraming salamat, UID 3 Team.